Yung pong bawat isa sa atin. Yung kalipunan ng mga mananampalataya, hindi po itong simbahan na ito, itong church building. Bagamat itong church building na ito, miskin ganito ito, mahal po natin ito. Kasi po itinapakatagal na. At dito po tayo talagang sumasamba sa Panginoon. Amen. So, do we love the church? Amen. Do we love the church? Amen. Ang tanong, why do I love the church? Bakit ko mahal ang iglesia? Bakit ko mahal ang kapwa ko mananampalataya? Bakit ko mahal ang kongregasyon ito? Bakit ko mahal ang church? Ang sabi po ng verse 25, Ephesians 5:25, husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself for her. So number one reason, I love the church because Christ loved the church. Mahal ko ang bawat isa sa inyo sapagkat ang bawat isa sa inyo ay mahal ng Panginoon Diyos. Mahal ko ang kongregasyon na ito, yung kalipunan ng mga mananampalataya ito, sapagkat itong kongregasyon ito ay mahal ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat mahal ni Kristo, kaya mahal natin. Amen. Kapag tayo ay nagmahal, lahat ng minamahal natin, lahat ng minamahal natin, mamahal din natin. Totoo po ba? Di ba pag nagmahal ka, kung lahat ng bagay na minamahal mong mahal mo, mamahalin mo. Di ba? Si Jesus Christ, tayo po mahal mo natin si Kristo. Yes, mahal natin si Jesus Christ. Mahal ni Kristo yung church. Dahil mahal ni Kristo yung church, mahal natin yung simbahan. Amen. Yung iglesia, yung kongregasyon, yung bawat mananampalataya. Hindi lamang po yung kongregasyon ito, yung bawat kongregasyon sa buong mundo, tinutukoy natin mahal natin. Hindi lang natin mahal yung kongregasyon ito. Hindi lang natin mahal yung mga miyembro ng iglesia ito. Mahal natin ang lahat ng mananampalataya. Mahal natin lahat ng kongregasyon sapagkat mahal ni Kristo ang lahat ng mananampalataya. Lahat ng kongregasyon, malaki, maliit, mahal po ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sino yung nagmamahal sa kanyang asawa? Amen. Pag mahal mo ang asawa mo, lahat ng minamahal ng asawa mo, mahal mo. Di po ba? Amen po ba? Matik po yan. Mahal mo ang asawa mo, kung sino man ang asawa mo, mahal mo rin. Amen. Ganun po yung ating Panginoon sa Kristo. Kaya po natin mahal. We love Jesus Christ because Christ loved the church. Sapagkat mahal niya yung simbahan ito. Mahal niya yung bawat mananampalataya. One of the reasons why I like the church, sapagkat ipinakita po ni Jesus Christ yung pagmamahal sa church. Ipinakita po ni Kristo yung pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya mahal natin ang isa't isa. Mahal natin ang simbahan ko sa pinakita ni Kristo, i-demonstrate ni Jesus Christ yung pagmamahal niya sa church. Sabi ng Romans 5:8, God demonstrates own love for us who is the sinners, Christ died for us. Amen. Ipinakita po niya yung pagmamahal sa simbahan. Yung pagmamahal sa bawat isa sa atin. And same with us. Mahal natin ang simbahan ito. Mahal natin ang church. Mahal natin ang kapwa mananampalataya. Dapat ipinapakita po natin. Hindi lang kasi madaling magsalita, mahal ko ang simbahan. Mahal ko ang kapwa ko mananampalataya. Madali kong sabihin yan. Yung sinasabing nagmamahal, ipinakikita, i-demonstrate yung pagmamahal. We love the church, the saved one, the ecclesia, the called out one from the Lord. Amen. Hindi po itong building, bagamat mahal po natin itong building na ito. Kasi tayo pinagsalaan. Pupunta ako sa church. Pag sinabi natin church, ang ating nasa isipan, simbahan. Pero hindi po yung sinasabing church ng Bible. Ang politiko natin church, ikaw yung katabi mo, church yan. Tayo po yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dito, pag binasa natin, sa verse 30, tayo'y bahagi ng kanyang katawan. Katawan tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Si Kristo po yung ulo ng simbahan. Siya po yung ulo ng iglesia. Tayo po ay katawan. Kaya mga ni Jesus Christ ang iglesia, kaya ang bayan ni Kristo,
ang bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay bahagi ng kanyang katawan. Siya po yung ulo ng simbahan, tayo po ay katawan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng John 13:34 to 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will see that you are my disciple if you love one another." Sabi ng Mark 12:30 to 31, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love your neighbor as you love yourself." Amen. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal po natin sa ating sarili. Mahalin natin ang simbahan ng church, ang bawat mananampalataya katulad ng pagmamahal natin sa ating pong mga sarili. Amen. Ito pong pagmamahal na ginagawa po natin, ito po ay practice lamang ang tunay natin gaganto po sa langit. Amen. Rehearsal pa lamang ang ating pagmamahalan dito sa lupa. Pagbutihan na po natin yung pagmamahal sa Panginoon. Pagbutihan na itodo na po natin yung pagmamahal kay Lord. Itodo na po natin yung pagmamahal natin sa bawat isa sa atin. Itodo na po natin yung pagmamahal po natin sa congregation ito, sa simbahan ito. Jesus' love is far-reaching. It reaches the people that we may not be comfortable loving. His love is deep. His love is unconditional sacrificial. Yung po yung pagmahal ng Panginoon. Sacrificial. Walang kondisyon. Paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa church? Sabi ko sa binasa po natin. Babasahin po muna natin. "Husband, love your wife, just as Christ loved the church. He gave up His life for the church." Paano po pinakita ni Kristo yung pagmamahal sa church, yung pagmamahal sa atin? Sinakripisyo po niya ang kanyang sariling buhay. "Husband, love your wife, just as Christ loved the church and gave Himself up for her." Sa Tagalog, mga lalaki, mahalin niyo ang mga asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Jesus loved us so much. His own life was nothing in comparison to our soul. Ganun po yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa church. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin, para sa kongregasyon ito, para sa bawat isa po sa atin. Amen. Dahil mahal natin ang church, maging tayo kaya natin magsakripisyo. Ganun yung pagmamahal eh. Ang pagmamahal niya kung kalakip na sakripisyo. Yung pagmamahal sa atin ni Kristo is unconditional. Walang kondisyon. So yung pagmamahal po natin sa bawat isa, kasi yung pagmamahal na atin pong dapat ibahagi sa ating kapwa, yung pagmamahal na pinahagi sa atin ni Kristo, unconditional. So ibig sabihin yung pagmamahal natin sa iglesia, pagmamahal natin sa bawat mananampalataya, unconditional. Walang kondisyon. Hindi natin siya mamahalin kasi mahal tayo. Hindi tayo mahal, mamahalin natin sila sa pagkakip yung pagmamahal na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Lahat po ng tao mahal ng Panginoon. Miski hindi siya mahal ng lahat ng tao, mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Kasi mahalaga po sa Panginoon yung kaluluwa. Yung kaluluwa po ng tao nagdala kay Kristo sa krus ng Kalbar, isinakripisyo yung kanyang buhay. Sabi ng Romans 5:8, God demonstrates His own love for us when we are still sinners. Christ died for us. Nung tayo yung mga makasalanan pa, hindi siya namatay para sa mabubuting tao. Hindi siya namatay para sa mga tao madali. Namatay siya sa mga suwain, sa mga rebelde, sa mga hindi nagmamahal sa Kanya na walang kalakip na kondisyon. Hindi sinabi ni Kristo isasakripisyo ang aking buhay sa krus ng Kalbaryo para siya walang kondisyon. Amen. So ang pagmamahal po natin sa bawat isa, wala din pong kondisyon. Yung pagmamahal natin sa taas, walang kondisyon. Mamahalin kita kung, mamahalin ko kung gurulisin ito kung, wala pong
kondisyon. Unconditional love. Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano po pinakita ni Kristo yung pagmamahal sa church? He takes care of the church. Kanya pong inaalagaan ang simbahan. Ang sabi po ng Ephesians 5:28-29, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namuming sa sarili niyang katawan. Sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ano bang ginagawa ni Jesus Christ sa church? Pinapakain at inaalagaan. Pinapakain ang kanyang mga salita, inaalagaan. Pag sinabi inaalagaan, pinuprovide ang lahat ng pangangailangan. Napakarami po natin naranasan. Amen. Pero sa tagal natin bilang mananampalataya, yung matatagal na po sa atin, kailan po tayo nakaranas na talagang pinagkulang tayo ng Panginoon? Minsan talagang nakakaramdam ka na pagkapano sa wala kang makapa. Kaya hindi po ito nagtatapos. Amen. Hindi ito nagtatapos sa pagkapano may kapraanan. Minsan ginagamit yung Lord yung mga pagkanyan may wala kang makapa para tayo magtiwala po sa Kanya. Hindi tayo nagtitiwala kung kanino mang tao. Hindi tayo nagtitiwala kung kanino mang hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to the riches in glory in Christ Jesus. Inaalagaan niya po yung simbahan ito. Inaalagaan niya ito tayo po bawat isa. Sa napakarami po natin naranasan, bakit tayo buhay pa? Bakit tayo nakatayo pa? Kasi siya po'y nagmamalasakit sa atin. Inaalagaan tayo, pinapakain tayo ng kanyang salita, maging pisikal na pagkain. Amen. Nung nakaraang bagyo, salamat sa Panginoon, hindi tayo pinahain po yung pangangalaga ng Panginoon. Pero miski tayo, kung sino man yung pinaha dito, kasi po hindi nasusukat yung pagmamahal ng Diyos kung pinaha ka. Kasi Mr. Lord, bakit ganito? Bakit po binahala naman kami, Panginoon? Bakit ka natitira namin pagkain na alubos tubig, Lord? Bakit ganon? Hindi po ito nakabasa yung pagmamahal ng Diyos. Minsan pinapainutan po ni Lord ang mangyari sa atin upang tayo po lalong magtiwala sa Kanya. At ang Diyos na lumalabas yung husay ng Panginoon kapag tayo po nasa oras ng kagipitan. Doon lalabas kung gaano kagaling yung Diyos na pinagsisilga natin. Kung gaano kabuti. Doon tayo may magtitiwala. Kasi kanina pag may problema tayo, nasa isip na, reklamo. All things work together for good. Lahat ng bagay, sabi ng Bible, Romans 8:20. Lahat ng bagay ay sama-samang kumikilos para sa ibubuti nino ng mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang panukala. Lahat ng bagay na naranasan po natin, sabi ng Bible, kung atin pong minamahal ng Diyos, kung tayo tinawag niya natin, iikot nyo para saan? Sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti natin. Amen. Ang ano lang, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Kung kami po ay dito nakatira, pag kanyang bumabagyo, hindi na po kami nakakatulog. At talagang hindi namin malaman kung sa isa, tataas yung gamit namin, yung ginagamit namin bakal dito, sira-sira na eh. Ang gagawin ko, pag yung upuan pong yan ay pagkakatulog, kasi tatali ko sa upuan. Lalagyan namin dyan yung mga kutsyon, pagtatapos yung mga damit. Talaga na. Pagkatapos, nakabantay ako lagi dyan. Alam na natin ang gagawin natin pag lampas na sa gutter yung tubig. Paglampas na sa gutter, minsan tatawag si Sister Rose. Pastor, may tubig na kami dito. Lalabas na ako. Nakita ko may tubig na dyan. Kasi kung may tubig na dyan sa kasada, dire-diretso na eh. Talagang taas na kami. At ang kuya, para kami si Herman Moreno. Walang tunan. Pero salamat sa Panginoon, sa kabila ng gano'n, nagpupura kami, umaawit kami. Ano, you are in control. Tumaas na talaga namang tumaas ng tibay, pagkatapos lumalakas pa. You are in control. Kasi wala kami pupuntahan eh. Hindi naman ang tubig hanggang dito na eh. Pero sa kabila ng gano'n, nakapagpupuri pa tayo sa Panginoon kasi alam natin, hindi tayo papabayaan. Amen, pagpakan po natin ang Panginoon. Paano dinidemonstrate the Lord yung pagmamahal sa atin? He cares for the church.
hate the church? Amen. Paano po pinapakita? He hurts when the church hurts. Kapag nasasaktan po ang simbahan, nasasaktan ang Panginoon. Kapag tayo may pinagdadaanan, alam po ni Lord yung pinagdadaanan natin. Ramdam ni Lord. Wala akong bahagi sa buhay natin hindi alam ng Panginoon. At wala akong aksidente. Pag tayo anak ng Diyos, walang aksidente, lahat ng bagay, divine ordained. Pinahintulutan niya mangyari kasi meron siyang layo ng gusto yung matupad sa ating buhay. Ang mahalaga lang, kung ano man yung maranasan mo, Lord, maraming salamat, bahala ka na po. Amen. Lahat ang divine ordained. Hallelujah. Nasasaktan po ang Panginoon kapag nasasaktan tayo. Pag may pinagdadaanan tayo. Di ba? Di ba kapag tayo po, kapag may pinagdadaanan po yung ating mahal sa buhay, di ba kapag talo tayo? Di ba? Pag yung anak mo nga may sakit gusto mo ikaw na ang may sakit, o sana ako na ang may sakit. Di ba? Yung kakainin mo na lamang, ibibigay mo pa sa anak mo. Ganun tayo Pag nasasaktan yung anak mo, nasasaktan ka. Pag nasasaktan yung kapamilya mo, nasasaktan ka. Bakit kapamilya mo Pamilya niya, mahal mo niya, nasasaktan ka. Same is with God. Ramdam niya yung nararamdaman natin. Tapos tatandaan po natin, si Paul, bago siya naging Kristiyano, number 1 persecutor po siya ng mga mananampalataya. Kinukulong nga niya, kinakalagkat, ikinukulong. Sa chapter 9 ng Book of Acts, kung natatandaan natin, siya po ay pumunta ng Damascus, kumuha po siya ng sulat. Para pagpunta niya, ay lahat ng kanyang makita sa mga sampalataya kay Kristo, ito po ay kanyang ikukulong. Acts chapter 9, begin babasahin mo ng verse 1 para makita natin yung context. Si Paul po dito ay hindi pa mananampalataya. Sabi po dito sa verse 1 chapter 9, samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo. Ang dati niyang pangalan si Saulo, ngayon ni Pablo, na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapulong pari ng mga Hudyo at humingi ng sulat para sa sinagoga sa Damascus upang matakip niya at madala sa Jerusalem. Ano ba siya ng sulat? Para kanyang dalhin at ikulong sa Jerusalem. Sino po ang inuusin niya? Yung simbahan, yung mananampalataya. Pagdating po sa verse 3, babasahin natin. Verse 3, Acts chapter 9, verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to his ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Dito po nakakilala si Saul. Sabi niya, Panginoon, sino ka? Ako ang pinipersecute mo. Pinipersecute mo simbahan, inuusig, ibinibilang bunga Pero sabi ni Diyos, you are persecuted. Ako ang inuusig mo. Kung nasasaktan mo ang church, nasasaktan ang Panginoon. When we are heartbroken, when we are stressed, struggling in life, offended or mistreated, Christ heart with us, nasasaktan po siya kasama natin sapagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sabi ng Bible, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo papabayaan. No other club, no other group or organization on the face of the earth offer that kind of relationship with the head which is Christ. Amen. Ganun po katindi, wala pong sino mong organization o anong samahan ang pwede mag-offer, ganun po rin ang relasyon meron tayo kay Kristo. Dito meron ba dito organization o club, samahan na kayang ialay yung buhay niya para sa'yo. Kapag nasasaktan ka, nasasaktan din sila. Hindi po walang ganun. Ang atin lamang po ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya kapag nasasaktan kami, kasama ka. Kasama natin ang Panginoon. Jesus is the head of the church. Siya po yung ulo ng simbahan. Amen. Siya po yung ulo ng simbahan. He is the head of the church. Colossians 1:18.
Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya ay maging panaupangunahin sa lahat. He is the head of the church. Siya po yung ulo ng iglesia, tayo po ay katawan. Bakit po mahal ni Kristo ang iglesia? Kasi katawan tayo ng Panginoon. Ikaw, bilang Kristiyano, mahal mo ba ang katawan mo? Ay natural. Unong-ulo mo lang ang mahal mo, ang katawan mo hindi mahal, mapapahamak ka. Mahal Jesus Christ ang church because tayo po'y katawan ng ating Panginoon. Hindi lamang po tayo katawan, we are the bride of Christ. Tayo po'y kasintahang babae. Sabi po ng Bible, basahin po natin. Tayo po'y bride of Christ. Kaya mahal ang Panginoon eh. We are engaged to be married. Ito po'y spiritual wedding. The wedding supper of the Lamb. Revelation chapter 19, beginning verse 5. Papasahin ko po. Then a voice from the throne saying, Praise our God, all you his servants who fear him, both great and small. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud spurs of thunder shouting, Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean was given to her. Fine linen stands for the righteous act of God, holy people. Then the angel said to me, Right is blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Tayo po yung the bride of Christ. Tayo po yung ang simbahan po, ang kasintahang babae. Si Kristo ang kasintahang lalaki. Pagdating sa langit, meron po tinatawag marriage supper of the Lamb, spiritual wedding ng simbahan sa ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya mahal po tayo. Tayo po yung bride ni Jesus Christ. Sino po dito yung engaged to be married? Di ba engaged na kayo? Mahal mo siya. Kasi magiging bride mo siya eh. Di ba? Ganun po si Kristo. Kaya tayo mahal. Tayo po ay kasintahang babae. Tayo po ay kakaroon ni Kristo. Siya po yung ulo. Kaya hindi po natin sabihin, meron po kasi nagsasabi, I love Jesus Christ, pero hindi ko mahal ang simbahan. Pwede ba yun? Pwede ba mahal mo yung ulo ng simbahan tapos ng katawan hindi mo mahal? Pwede ba yung mahal mo lang yung ulo mo? Ang pinapaganda mo lang yung mukha mo, yung nasa kati ng ulo mo. Kasi yun ang mahal mo. Kaya panay-makeup mo, pinapaganda mo, lalagay ka ng ano sa mukha mo. Pero ang katawan, hindi mo nga, pinapabayaan mo, hindi ka na naliligo. Meron ba gano'n? Di ba, pag tayo nasa tao, mahal natin ang buong katawan natin, ang ulo, yung katawan. Jesus Christ is the head of the church. Tayo po yung katawan ng ating Panginoon, kaya mahal po tayo ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Colossians 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Hallelujah. I love the church because Christ loved the church. Yun po yung una. Pangalawa, why I love the church? Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 14 to 16. Dahil dito ako'y lumulod sa Ama na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalain kong palakasin niya ang iyong buhay spiritual ayon sa kanyang kaimanan at katakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. I love the church because the church is God's family. Mahal ko ang simbahan, mahal ko ang bawat mananampalataya, mahal ko ang congregation na sapagkat ito po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. We are brothers and sisters in Christ. Amen. Tayo po'y magkakapatid sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay pamilya. Kaya tayo nagmamahal ang pamilya. Meron po tayo, related po tayo sa we are brothers and sisters in Christ. Ang common denominator natin ang ating pong Panginoong sa Kristo.
Kaya Mr. Life, bakit nagkakaisa? Because of Christ. Di ba sa isa pong pamilya? Kapag ikaw ay pamilya, yung pamilya mo, hindi mo yan titigil dito sa pagmamahal sa'yo, miski makagawa ka ng bagay na hindi maganda. Miski nagkamali ka, hindi po titigil yung pagmamahal. Hindi po ito yung pagmamahal ng pamilya. Kasi bakit? Kapamilya ka kasi. Naranasan po natin yan. Napakarami natin naranasan na talagang nakapagbigay tayo ng problema sa pamilya. Nakapagpasakit ng damdamin ng ating umiyak yung pamilya natin dahil sa atin. Pero kailanman, hindi po huminto, kailanman hindi tumigil yung pagmamahal nila sa atin. Mga magulang, mga nanay, mga tatay, huminto ba? Miski na kami pasaway, miski nakagawa na hindi maganda, pero yung pagmamahal, hindi humihinto, hindi tumitigil. Kasi bakit? Kasi pamilya mo siya. Siya is with God. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi titigil yan. Hindi dahil nagkamali ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi dahil na may ginawa ka, hindi tama, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi po titigil ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin, anuman ang mangyari. Pag nagkamali tayo, humingi tayong tawad sa Panginoon, pero hindi po hihinto. Hindi dahil binakuhan niya asawa mo, hindi ka na mahal ni Lord. Ay, hindi ka na mahal, binakuhan niya asawa mo. Humingi ka tawad sa asawa mo, huwag mong gagawin mo. Yung ganun po talaga. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi hihinto, hindi titigil, miski ano yung mangyari sa atin. Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, everlasting love. Jeremiah chapter 31 verse 3. I have loved you with an everlasting love. Sabi po ng Jeremiah 31 verse 3. The Lord has appeared of unto me, saying, Ye have loved thee with an everlasting love. Walang hanggang pag-ibig, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Walang hanggang pag-ibig. Hindi kayang putulin na anong pangyayaring magaganap po sa ating pong mga buhay. Bakit po tayo related sa ating pamilya? Through the blood. Kadugo, di ba? Kadugo ko yan eh. Kaya yung dugo mo, yung type ng dugo mo, kung hindi ka tulad si nanay, ka tulad si tatay, di ba? Kapag ikaw, ang dugo mo ay type D, hindi naman type D. Pagkatapos yung nanay, tatay mo, wala kang katulad sa kanila, aba di ba? So, kadugo. Kaya mahal natin, kadugo natin. Kaya hindi tumitigil mo yung kadugo mo eh. Same is with God. We are cleansed by the blood of Jesus Christ. We are redeemed. Tayo po'y tinubos ng banal ng dugo ni Kristo, kaya related po tayo sa Kanya. Yung dugo ni Kristo ang tumubos sa atin, ang naglinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po, mahal natin ang simbahan sapagkat ito po ay pamilya ng Diyos. At wala akong favoritism. Sa pamilya ba may favoritism? Meron ba? Mga nanay? O aminin. Miski sasabihin niyo, wala akong paborito, pero talaga minsan may paborito ka. Lalo pag marami kang anak, palimitang paborito si Bunsoy. Di ba? So why I love the church? I love the church because Christ loved the church. I love the church because church is member of ito po yung pamilya ng Diyos. Tayo po yung brothers and sisters in Christ. Magkakadugo po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Why I love the church? Pangatlo, I love the church because of the strong relationship. Yung po matatag na spirit-to-spirit connection. Pwede po tayo magkaroon ng napakaraming kaibigan sa labas. But no friendship or relationship can compare with those that you can develop within the church. Amen. Pwede tayo magkaroon ng kaibigang marami sa labas. Pero hindi pwede, napakahirap ikumpara yung friendship na mag-develop sa atin within the church. Kasi bakit? Kasi hindi lang po tayo magkakaibigan, kundi magkakapatid. Kay Kristo, we are brothers and sisters
in Christ. You cannot find a friend in the world that care about your soul. You cannot find friends in the world that will pray for you every day. You cannot find a friend in the world that will desire you to be a better person. You cannot find a friend in the world that will encourage you when you are down, that will love you unconditionally, that will forgive you when you mess up and will care about where you spend eternity. Amen. Iba po sa mundo. Kasi sa mundo, kapag ikaw ay ginawa ng masama, humingi ka ng payo sa mundo, anong sasabihin sa'yo? Anong tuturo sa'yo? May magiganti ka. Kinalawa ka ng asawa mo, kaluhin mo rin. Sinuntok ka, suntukin mo rin, di ba? Ang tinuturo nila, kailangan makapas. Kailangan mag-iganti ka, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Yun po ang turo. Pero ang turo ng simbahan, forgive, magpatawad. Sabi po ito sa Matthew chapter 18 verse 21, not 7 times, but 77 times. 77 beses. Ibig sabihin, unlimited na pagpapatawad. Amen. Hindi po tayo nagbibilang. Nakagawa ka saan ng kasalanan, isa, pinatawad kita. Dalawa, pinatawad kita. 7, nakapito ka na, hindi na papatawad. Hindi po gano'n. Ang pong unlimited, meron pong unlimited right, unlimited forgiveness. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung strong relationship sa simbahan. Yun po yung pinakamatindi. Napakarami natin pinagdaanan, pero bakit na andito po? Because of strong relationship. Doon po sa California, meron giant redwood trees. Giant redwood trees, napakarami pong giant redwood trees doon po sa California. At ayon po sa mga eksperto, yung kanilang ugat mababaw lang. Mababaw lang po yung ugat nila. Pero bagamat mababaw lang ang ugat nila, kaya nilang tayuan, gaano mga kalakas yung hangin, gaano mga kalakas yung pagkain, hindi sila kayang patumbahin. Ang tanong, bakit sa kabila na yung kanilang ugat, di ba pag ang ugat ay mababaw lang? Pag malakas ang hangin, bubuhatin ka ng hangin. Isa nga, may mga tulong bangag, binubuhat, kita mo pag ugat, dali. Pero itong giant redwood tree, sa kabila ng mababaw lang ang kanyang ugat, pero hindi siya kayang gilain. Ano man lahat ng magkakaroon hindi siya kayang itumba. Bakit po? The reason is because the redwood trees are connected together by the roots. Yung kanilang mga ugat, pagkakatabi mo yung puno, kasi malalayo po ang pakita. Yung kanilang ugat connected with each other. Kaya hindi ka naman gawin mo talaga. Pag humangin, sila naghihigitan eh. Kasi yung ugat nila konektado sa isa't isa. Sa dami ng redwood trees, konektado ugat nila sa isa't isa. Miski ano lang ang hangin, hindi mo nga ibabagsakin. Kasi bakit? Konektado sa isa't isa. Amen. Connected with each other. Since they are connected together at the root, they are able to stand strong and withstand the storm and the wind. Sabi po ng James chapter 1, verse 7, ngunit mamuhay kayo ayon sa liwanag, kayo nananatili sa liwanag, tayo nakakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay dalili sa dugo ni Jesus na kanyang anak. As Christians, we are rooted together in Christ. Kung yung giant redwood trees, yung kanang ugat, rooted with each other, tayo po as we are rooted in Christ together. Kaya pag tayo sama-sama connected with each other, hindi tayo kayang patumbahin anong bagyo ang ating pong pagdako. Tayo connected sa isa't isa. Amen. Ito marami na talagang bagyo eh. Maging simbahan, physical na bagyo, spiritual na bagyo. Pero nakatayo pa. Bakit? We are connected. We are rooted together in Christ. We are able to stand a lot of difficulties because we are connected together. Amen. Lahat tayo. Ako hindi ko ma-imagine, personal po ito, hindi ko ma-imagine kung paano ko pagdadaanan yung dinaanan ko kung wala yung
care, pagmamahal, at support ng simbahan. Totoo po yan. Hindi ko alam kung paano ko pagdadaanan nyo. Kung wala yung support ng simbahan, wala yung pagmamahal, wala yung care, baka wala na. Pareho-pareho tayo nagapak. Pero hindi. Ano mang pagsubok ng buhay because we are connected in Christ, naandun yung pagtutulungan, naandun yung pagmamalasakit, naandun yung suporta because we are rooted in Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The relationship that are formed because of a common bond and a common hope that we have in Christ, our common denominator is our Lord Jesus Christ. Why do we love the church? Because we love the church because Christ loved the church. We love the church, number 2, because the church is God's family. We belong to the family of God. And number 3, why we love the church? Because of a strong relationship. We are connected with Christ and we are connected with each other because of Christ. Mahal mo ba natin ang church? Do we love the church? How do we demonstrate our love for the church? Kung mahal po natin ang simbahan, paano po natin makikita yung pagmamahal natin sa church, sa kongregasyon, sa bawat mananampalataya? Kasi si Kristo ipinakita niya, binigay niya ang kanyang buhay sa atin. So paano po natin may papakita yung ating pagmamahal sa church? Number 1, participate actively in worship and church life. Tayo po ay aktibong lumahok sa pagsamba at sa buhay simbahan. Ano po yung buhay simbahan? Engage in worship. Tayo po ay umawit, sumayaw sa Panginoon na mayroong kagalakan. Na hindi po tayo napipilitan. Yung bang nag-aawitan dito ay talagang umaawit ka ng bukal sa puso, sumasayaw ka, wala kang pakialam kung ano yung tingin ng kapwa mo sa'yo. And yun sa lahat, kapag nagsesermon, you listen carefully to the sermon. Yun po yung isa sa buhay church. Nag-worship ka with enthusiasm. May ganat, may sigla, sumasayaw ka, tumatanong ka. Hindi mo inintindi kasi, hindi mo inintindi, bago ang damit mo, papawis ka, hindi mo inintindi. Kasi bakit? Gusto mo sumamba sa Panginoon kasi mahal mo si Lord. Amen. Kasi iba yung bis na bihis, hindi talaga namin, hindi natanong, hindi na kasi iniisip, papawisan mo eh. Magugusot ang damit ko eh. Diba? Yung engage actively in worship and listen to the sermon carefully, actively nakikinig. Hindi habang nagsesermon kwento ng kwento. Ano po ba yung buhay simbahan? Attend church service regularly. Sabi ng Hebrews 10:25, yung kaligtaan. Ang duwa sa pagtitipong kaya ng ginagawa niya regularly. Ibig sabihin, every Sunday, hindi po every other Sunday. Maging present po tayo sa lahat ng activities na meron ng church. Kung meron prayer meeting, kasi pag mahal natin ang simbahan, mahal natin ang isa't isa, kapag may prayer meeting, umaating ka. Kasi bakit? Yung po ay pagpapatunay na kumitin ka sa lahat ng activities ng church. Ang mga activities na simbahan, nakikihalubino ka, nakikidalo ka, nakikiparticipate ka. Kasi bakit? Sapagkat miyembro ka ng kongregasyon ng simbahan kung saan ka dumadalo. Amen. Get involved in ministry. I-volunteer mo kung ano yung meron ka. Kung meron ka kaya ng tumugtog, i-volunteer mo, pastor. Gusto ko pong ipagamit yung aking kaalaman. Marunong po akong tumugtog, pwede po ba ako? Pastor, marunong po akong kumanta. I-volunteer po natin yung talentong meron tayo. Ibinigay nyo sa inyo yan, hindi para sa sarili mo, kundi para ipagamit para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen. Participate actively in worship and church life. Another, paano po natin mapakita? Show love and compassion to others. Forgive and reconcile. Pag meron tayong kasama, mga kapwa Kristiyano, nagkasala sa atin, be willing to forgive, reconcile. Pakikipag, kasundo.
Hindi yung pagtatanim po ng galit sa ating kapwa mananampalataya. Forgive and reconcile, be willing to forgive those who wrong you, and seek reconciliation when needed. Bear one another's burden. Mag-offer po tayo ng encouragement doon sa mga kapatiran natin may pinagdadaanan. Pag may pinagdadaanan natin, support, magdalahan ng pasanin. Ibig sabihin, problema niya, problema rin natin. Kasi bakit tayo ng katawan eh. Tayo po yung katawan. So yung problema ng bahagi ng katawan, problema din natin. Diba sabi, pag ang kalingkingan, pag nasaktan ng kalingkingan mo, ito lang ba nasasaktan? Kung katawan nasasaktan. So pag meron pong kapatid na may pinagdadaanan bilang magkakapatid sa Panginoon, offer support, encouragement, kapatid, kaya mo yan. Hindi, buti nga sa'yo. Diba? Offer encouragement, offer support. Kung nangangailangan at meron ka namang ibibigay, hindi yung Lord, pagpalain sa Panginoon na hindi po ka ng tao na mag-bless sa kanya. Sabi ng Panginoon, ikaw, meron ka pera, bibigyan mo. Hindi lang po yung support, hindi yung physical support, meron po tayong ibibigay. Amen. Practice kindness and compassion. Build relationship. Diyan sa mga bago po sa akin, build relationship, kilalanin po natin sila. Hindi tayo lang. Kilalanin po natin sila. Kilala na natin. Build relationship. Minsan yun po yung kulang din sa atin. Pag may bago dumadating, sila lang din na nag-uusap. Hindi natin kinakausap. Hindi natin sila kinakilala ng gusto. Build relationship. Another, paano po natin mapapakita ng ating pong pagmamahal sa church? Pray for the church and its leader. Pag-pray po natin ang church. Pag-pray po natin yung pangangailangan ng church. Pag-pray po natin yung growth ng church. Pag-pray po natin yung mga leaders ng church. Kami po, bilang pastor, pag-pray nyo kami. Ilipat na kami sa panalangin na kami bigyan ng wisdom, strength, and guidance ng ating Panginoon Diyos. Pray for the leaders. Pray for the church. Pray for our church building. Amen. Number 4, how to show our love for the church. Support the church financially and practically. Give our tithes faithfully to the Lord. Magbigay tayo ng pagbibigay na mayroon pong kagalakan. Amen. Support the church. Give our tithes and offering faithfully to support church ministries and operation. And i-volunteer your time and skills. Lanisyon natin, i-volunteer natin. Maraming salamat sa mga kapatiran na pag may gagawin dito sila mismo nagbo-volunteer. Kasi meron silang skill. Pagdating ko sa mga pagkakarpintero, nandiyan si Brother John, nandiyan si Brother Mike, pagdating sa mga electrical, nandiyan si Brother Ino-offer. Diba? Kung ang meron tayong kakayanan, i-offer natin na makakatulong sa operation ng church. Amen. Panagpakan po natin ang Panginoon. Panguli po kung paano natin mapapakita yung pagmamahal sa church. Encourage unity and discourage division. Encourage po natin yung pagkakaisa. Promote positive communication. Magsalita po tayo ng maganda patungkol sa church. Magsalita po tayo ng maganda patungkol sa mga miyembro. Magsalita po tayo ng maganda patungkol sa mga leaders ng church. Yung magagandang pananalita, hindi yung pananalitang makakasira sa simbahan, pananalitang makakasira sa miyembro ng church, pananalitang makakasira sa mga leaders ng church. Speak well of the church, its member and leaders, both privately and publicly. Amin, kasi mahal mo eh. Kung mahal natin ang simbahan, ang kongregasyon, hindi tayo magsasalita ng hindi maganda sa church. Kasi mahal natin eh.
Hindi tayo magsasalita ng hindi maganda sa mga miyembro kasi mahal natin eh. Hindi tayo magsasalita ng hindi maganda sa linya kasi mahal natin ang church. Amen. Promote positive communication, speak well of the church and the member of both publicly and privately. Address conflict constructively. Seek to resolve disagreements in a way that honor God and edifies others. Pag may conflict, ay i-address po natin sa kaparaanan, magbibigay ng kaluwalhatian po sa Panginoon. Avoid gossip and negativity. Iwasan po natin yung pagiging marites. Huwag natin i-marites sa church. Avoid, refrain from spreading rumors and speaking negative about the church, about the members of the church, and about the leaders of the church. Amen. Tayo may magkakapatid kay Kristo eh. Di ba? Bagamat minsan meron hindi magkakaintindihan. Pero dahil mahal mo yung simbahan, mahal mo yung congregation, mahal mo yung miyembro, hindi tayo magsasalita ng negative. Hindi tayo magsasalita ng negative about the church. Hindi tayo magsasalita ng negative about the member of the church. Hindi tayo magsasalita ng negative about the leaders of the church. Amen po ba? Amen. Kasi mahal natin ang simbahan, mahal natin ang church, mahal natin ang bawat isa. Protect the church. Amen. Maging realistic po tayo sa expectation natin sa bawat sa church. Every church meron pong kanya-kanyang kahinaan, meron kanya-kanyang kalakasan. Amen. May kanya-kanyang kahinaan. Wala pong church na perfecto, pero ang Diyos po natin perfecto. Wala pong church na perfecto, kaya yung expectation natin sa church, alisin po natin na parang tingin natin na ganito yung simbahan. Wala pong perfecto church. Meron kahinaan, minsan may kapintasan. Amen. Reconciliation and not running away is the road to strong character and deeper relationship. Reconciliation, kung meron hindi pagkakasunduan, pakipag-reconcile, hindi lalayas ka. Kung mahal mo ang church, meron kang hindi nakasundo, hindi ka lalayas kasi mahal mo yung simbahan eh. Mahal mo yung kapatiran eh. Pag lumayas ka, ibig sabihin, hindi mo mahal. Kasi ang tunay na nagmamahal, makikipag-reconcile. Hindi tatakbo parayo at iiwasan yung problema. Kundi makipag-reconcile para magkaroon ng deeper and strong relationship. Kasi magkano tayo natin, nung tayo, wala nga pong perfectong iglesia. At minsan sa sermon, kasi ang sermon pong paggawa ng sermon, hindi pang inisip ka gagawa ko ng sermon. Kasi po doon sa pinanggalingan ko, doon sa ako yung nag-abroad, alam mo na yun. Pag mag-preach siya, meron kaming preaching every day, every night. Sabihin, ano ba yung yung isang kasama? Titirahin ka sa preaching mo bukas. Gumagawa siya ng sermon. Ang kanyang topic. Ako'y naranasan ko eh. Nag-sermon siya, na andun ako. Ang bawat puntos niya ako, point number 1, sabi ko, ako yun na. Point number 2, ako yun na. Point number 3, ako yun na. Gumawa siya ng sermon, na ang laman ng sermon, ikaw, papatamaan kita, titirahin kita. Hindi po gano'n. Wala pong gano'n. Wala pong gano'n. Hindi minsan ang sermon po general yan eh. Kung general yung sermon, hindi yan ginawa para sa lahat. Kung tinamaan ka, salamat. Kung nasaktan ka, salamat. Bakit? Kasi hindi pa matigas yung puso mo. Kasi pag ikaw hindi na tinatagdan ng sermon, balik na sa ito, matigas na puso mo, pinatigas na ng Panginoon. Pero pag nasasaktan ka pa, salamat sa Panginoon sapagkat malambot na yung puso. Nasasaktan ka sa Panginoon. Gusto ng Diyos, tutulungan tayo. Ang salita ng Diyos hindi sinasabi, nabasa nga sa Facebook. Ang salita ng Diyos hindi sinasabi para patamaan ka. Hindi para sabi niya, hindi para patamaan ka, hindi para itama ka. Kung tinamaan ka, salamat sa Panginoon. Kasi bakit? Mahal ka ni Lord. Kasi meron tayo minsan sa buhay natin, minsan ay gustong talagang galawin ng Panginoon eh. Amen. Yung po natin mag-protect the church, defend the church, defend each other. Amen.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Do I love the church? Mahal po natin ang church? Praise the Lord. Mahal po natin yan. Kasi dito po tayo itinanim. Dito tayo nagsama-sama. Amen. Pinagkaisa po tayo. At tayo po ninyo ay isang araw, gigibayin po natin ito. Huwag po natin lagi kakalimutan. Merong inakda ang Diyos na araw para gibayin ang bahay-sambahan ito at itatayo yung bagong bahay-sambahan. Lagi po, pero maraming salamat sa araw na itinakda mo, Panginoon. Gigibayin namin itong lumang bahay-sambahan, itatayo yung bagong bahay-sambahan for your glory. Panginoon mo kasi si Elijah ay nangailangan gumamit ka ng uwak para dalag siya ng pagkain araw-araw, miski sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Kaya hindi po tayo lagi tayo sa Lord. Maraming salamat. Huwag na po tayo mag-negative. Yung iniintay natin, bakit parang wala pa, merong inaayos si Lord sa atin. Merong inaayos ang Panginoon sa bawat sa atin at dapat yung lesson ni Lord sa bawat sa atin. Matutunan po natin. Do we love the church? Yes, we love the church. So magkaisa po tayo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Ito po yung ating benediction. Hallelujah. Numbers chapter 6, verse 22 hanggang 27. Ito po yung sinasabi, maging handa po tayo pagtanggap ng blessing. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his son, saying, This is the way you shall bless the Israelites. Say to them, The Lord bless you and keep you, protect you, sustain you, and guard you. The Lord make his face to shine upon you with favor, and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up his countenance face upon you with divine approval and give you peace, a tranquil heart and life. So Aaron and his sons shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Another Deuteronomy chapter 1 verse 11. May the Lord, the God of your fathers, add to you 1,000 times as many as you are blessed, and bless you just as he has promised. Receive the blessing. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Salamat sa lahat ng pagpapala na tinanggap po namin. From the beginning of time, from mula po ng siblikasan, pinagpala mo na kami sa pagkasinabi mo sa mga salita mo. You have chosen us in Christ before the foundation of the world. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakami inilagay mo sa simbahan ito, sa kongregasyon ito. Mahal namin ang kongregasyon ito, mahal po namin ang isa't isa, mahal namin ang church sapagkat mahal mo ang church, Panginoon. Mahal namin ang church sapagkat ang church ay pamilya mo, mahal namin because of strong relationship na meron po kami dahil sa amin pong pakikipag-isa sa iyo, Panginoon. Yung pagmahal po namin sa church, pagmamahal po namin sa isa, ipakita po namin sa pamagitan po ng aming mga gawa. Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, pasasalamatan ka namin. Lord, muli maraming salamat sa araw na itinakda mo, Panginoon. Ikaw ang nagtatakda ng araw. Ikaw ang nakakalampong ka nito. Sisimula maraming salamat sa araw na itinakda mo at gigibain po namin ang lumang bahay-sambahan ito, Panginoon, na sisimulan itayo. Yung bagong bahay-sambahan to story church building, Panginoon. Hallelujah. Kami po ay sa iyo nagtitiwala yung mga ka-instrumento na ikaw ang tunay na pinagmumula ng mga magpapala. Maging ang sino man, pwede mong gamitin instrumento upang matayo at matapos po ang bahay-sambahan ito. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, sasalamatan ka namin, at naingat po namin, ibinabay sa lahat ng kapurihan. Salamat at dakilang sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos, lahat na nagmamahal sa Church ay sumagot ng malakas na